Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan ginamit ni Lev Irian ang nadurog na braso ng lalaking noble bilang regalo. Namangha naman ang lalaki sa proseso dahil hindi na siya muling nakaramdam ng sakit at agad na nagpasalamat, ngunit nang matapos ang paggagamot sa kanyang braso ay labis siyang nabigla na ginawang braso ng demonyo ni Lev Irian ang kanyang braso, ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng braso ng demonyo ay nagagawa niya ang mga bagay na hindi kapani-paniwala. Itinanong ni Lev Irian sa lalaking noble kung iyon ba ay kahanga-hanga. Dahil kanyang in-upgrade ang kanyang braso sa isang makapangyarihang demon hand at dapat na wag niya iyon ikahiya bilang isang deboto ng Demon King. Inihayag ng lalaki ang kanyang labis na pagkamangha dahil nagagawa niyang sirain ang mga bagay-bagay ng hindi nahihirapan tulad ng pagputol sa mga puno gamit ang isang kamay. Natuwa naman ang Demon King sa ginawa ni Lev Irian sa lalaking noble. Naisip naman ng lalaki na maaari niyang makamit ng mas madali ang pagiging rank knight ng simbahan hanggat meron siyang kamay ng demon. Ngunit unti-unting nag-iba ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto na siya ay siguradong papatayin ng simbahan kapag nalamang siya ay may kamay at lakas ng demonyo. Sa pagbalik ng Demon King at First General sa Demon Kingdom ay sinasabi ni Lev Irian kay Luna na iyon ang unang pagkakataon na siya ay mapunta sa space control ng Demon King at ayon kay Luna na iyon ay tulad ng kanilang inaasahan. Makikita naman sa Demon King Castle na muling naghahanda si Demon King Dazzle at ang kanyang general na si Lev Irian upang bumalik sa kaharian ng mga tao. Sinabi ng Demon King sa kanyang general na dapat silang makisalamuhan ng maayos sa mga tao na agad sinang-ayunan ng general. Agad na ginamit ni Demon King Dazzle ang kanyang kapangyarihan upang sila ay mag-teleport sa Human Kingdom. Nang banggitin ni Demon King ang Human Kingdom ay agad silang naglaho at lumitaw sa karamihan ng tao sa Human Kingdom na labis na nagpatibak ng kanilang puso dahil sa kaba. Nagtataka at hindi makapaniwala ang mga tao nang makitang lumitaw mula sa kawalan ang dalawa ayon pa sa isang lalaki na sila ay hindi tao. Agad namang sinabi ni Demon King na dapat nilang ilipat ang kanilang teleportation location at iniutos sa kanyang general na ayusin ang problema na kanilang nagawa. Agad namang pumayag ang general at sinabi na kanyang tatapusin ang lahat ng nakakita ng kanilang paglitaw mula sa kawalan na agad tinutulan ng Demon King at iniutos na sapat na ang pag-burst sa mga alaala ng lahat ng witnesses. Naglalakad ang Demon King upang maghanap ng panibagong location at kanyang nahanap ang isang lugar na tila akma upang maging kanilang teleportation point. Agad niyang minarkahan ang bakod ng teleportation magic. Habang kanyang tinitingnan ang teleportation point na kanyang ginawa ay makikita ang Holy Saint na si Sylvia na tila galit na nakatitig sa kanya. Agad niyang tinanong ang Demon King kung ano ang kanyang ginagawa sa harap ng kanyang pinto. Umamin ang Demon King na siya ay naroon upang maglagay lamang ng teleportation point, dagdag pa niya na doon ay malayo sa mga tao at mukhang ligtas kung doon sila lilito mula sa Demon Kingdom. Ayon naman kay Sylvia na kaya walang ibang mga tao doon dahil yun ang kanyang private na tirahan. Habang sa bahagi ng akademya ay makikita ang maraming mga tao na nag-uusap. Biglang magsalita ang isang lalaki at kanyang welcome ang lahat ng naroon sa unang taon ng exorcist class at nagpakilala na siya si Edward ang magiging kanilang instructor sa buong taon. Sinimulan din niyang bilangin ang lahat ng mag-aaral at ayon sa kanya na sa bawat taon ay paunti ng paunti ang mag-aaral. Dagdag pa niya na mas marami ang mga karaniwang studyante kisa sa mga noble. Ayon din sa kanya na wag silang mag-alala dahil para sa kanya sila ay mga chosen one. Agad din niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan na advanced light magic, advanced fire magic at ang pagiging combat expert upang magpakitang gilas sa mga bagong studyante. Sinabi din ni Edward na kapag nagawa nilang ma-master ang mga mahikang iyon ay maari na nilang tawaging exorcist ang kanilang sarili at maaring matalo ang pinakamalakas na kalaban, ang Demon King. Naisip naman ni Edward sa tingin niya ay labis nang namamangha sa kanya ang lahat dahil ang paggamit ng dalawang magic ng sabay ay hindi madali.
makikita naman na manghang-mangha ang marami sa kanyang ginawa maliban sa dalawang Demon King na parehong iniisip na iyon ay ordinaryo lamang dahil sa Demon Kingdom ay nagagawa ng lahat maglabas ng 5 magic nang hindi nahihirapan. Nawindang naman si Sylvia nang sabihin ni Edward na wag nilang kakalimutan na sila ay special dahil kahit ang kanilang hero at Lady Saint ay pinili ang klaseng iyon. Mayabang naman na sinabi ni Edward na dahil siya ang kanilang naging instructor ang pinaka-special at dakilang exorcist sa lahat. Dagdag pa niya na wala ng ibang tao ang karapat-dapat na magturo sa kanila kundi siya ang nag-iisang nakipaglaban sa Demon King ng harapan. Nabigla naman ang general na si Laverian nang marinig iyon, mayabang na sinabi ni Edward na noong panahong hindi pa ipinanganak ang kanilang Lady Saint kung saan ang pinakakilalang labanan ay nakilala ng dahil sa kanya, ayon din kay Edward na kapag kanyang naaalala ang pangyayaring iyon ay sumasakit ang kanyang mukha, agad na itinanong ni Laverian sa kanyang hari kung iyon ay totoo. At kung paanong wala siyang narinig patungkol kay Edward dati at iyon ay hindi katanggap-tanggap. Tahimik namang pilit na inaaalala ni Demon King Dazzle ang nakaraang labanan na pinagyayabang ng kanilang instructor. Sinabi ni Edward na alam nila ang patungkol sa tanyag na labanan sa Twin Valley. Inihayag din niya na naaalala niya pa din ng malinaw ang lahat pagkatapos ng 25 taon kung saan hindi niya matiis ang nakakapangilabot na atake mula sa Demon King. Dahil sa kanyang sinabi ay unti-unting naalala ni Demon King Dazzle ang pangyayaring iyon. Sinabi niya na iyon ay tama at kanya nang naaalala ang lahat. Labis naman ang pagkabigla ni General Laverian nang malaman na iyon ay totoo. Ayon din sa kanya na kanyang binasa ang lahat ng history ng kanyang labanan at sinunod ang lahat ng kanyang mga aksyon ngunit wala siyang nakita patungkol kay Edward. Inihayag ng Demon King na kanyang naaalala kung saan si Edward ay nabibilang sa isang grupo ng mandirigma maraming taon na ang nakakalipas. At pinakita si Edward na labis pinagpapawisan at nanginginig sa takot. Wala namang masabi si Laverian nang marinig iyon, masayang sinabi ni Laverian sa kanyang hari na ang pag-alala sa mga matagal nang nakalipas na labanan ay kahanga-hanga. At agad na sinabi ni Dazzle na hindi naman masyado. Labis naman ang pagtataka ng Holy Saint nang makitang tila masyadong masaya ang dalawa habang nag-uusap at inisip na baka mayroong masamang pinaplano ang dalawang demon. Hindi nagtagal ay muli nang nagsalita si Edward at ayon sa kanya na nais niyang subukan ng lahat ng study anti na atakihin ang special stone na nasa kanyang harapan. Pinaalala din niya na ang magic ay labis na mahalaga bilang isang exorcist kaya nais niyang makita kung paano nila gagamitin ang kanilang mga magic. Dagdag pa niya na wag silang mag-alala kung kanilang magawang masira ang bato dahil iyon ay special na ginawa para sa mga knight ng simbahan upang magsanay kaya imposibleng mabigyan nila ng pinsala ang bato. Nang biglang magtaas ng kamay ang Holy Saint at nagsuggest na kanilang gamitin ang light magic sa pagsisinay dagdag pa niya na iyon ang pinaka-importanteng elemento para sa mga exorcist na panlaban sa mga demon. Makikitang labis na noindang ang dalawang demon na nasa kanyang likuran, masaya namang sinang-ayunan ni Edward ang kanyang suggestions dagdag pa niya na siya ay masaya na makitang excited ang Lady Saint sa kanyang klase. Agad din niyang iniutos sa lahat na gamitin ang light magic beam, labis-labis naman ang tuwa ni Sylvia na iniisip na hindi magagawang gumamit ng light magic ang dalawang demon, dagdag pa niya na kapag hindi nagawa ang light magic ay siguradong paalisan sila sa akademya. Makikita namang nag-uusap ang dalawa hanggang sa sinabi ni Edward na sila ay magsisimula sa lalaking may silver hair at iyon ang Demon King. Ipinakitang ininahagi ni Laverian ang kanyang nalalaman sa kanyang hari kung paano maaring magamit nila ang light magic. Itinanong ng Demon King sa kanyang general kung iyon lang ba lahat na sinang-ayunan niya dagdag pa ng Demon King na kanyang pe-perfect iyon para sa kanyang sarili. Makikitang nagsisimula ng gumamit ng light magic ang Demon King.
Sa pagsasama-sama ng mga magic particles sa hangin ay maaring gumawa ng sapat na halaga ng radiation upang gawing liwanag at kasama ng tamang pagbabalangkas ng spell reversing dark root upang gayahin ang banal na katangian. Sinabi ng Demon King na oras na upang subukan ang dark style light magic at makikitang matagumpay siyang nakalikha ng light magic, labis naman ang paghanga ni Lev Irion sa kanyang hari, habang ang Holy Saint na si Sylvia ay namutla sa pagkawindang at hindi makapaniwala na nagawang makagamit ng light magic ang isang Demon King.